Ayun, isang mapagpalang hapon sa atin mga idol. Ito, i-share ko sa inyo. Ito yung ginawa ko nung nakaraan. So isang araw at kalahati natin ginagawa ito at ngayon lang nilabas. So marami ko sa inyo yung bibigay na tips sa puno na to. Siya nga pala, binili namin to kay Idol Brandon ng Batangas. Shoutout kay Idol. So ayan. Yung puno na to, ang edad niya ay dito sa amin, naglalaro ng 1 taon, mahigit 1 taon at kalahati yata, o 4 months, parang ganon. So, nung dumating sa amin to, maliliit lang ang sanga nito. So, gaya nito, wala pa to dati, maliit lang to. So, ayan, so maliliit lang lahat yung mga branches na yan, lalo ito. Ito, wala pa to. Ganito lang yun nung nandito nun, yung dumating. Tapos ito niyan, ang laki na, oh. Dati, ganito lang yan. Ito. So, tapos, meron din mga sanga dito na ito, kagaya ito, patubo na to. Patubo na isa na yan. Ito, patubo na din to. Tsaka ito, patubo na. So, ano-ano yung mga ituturo ko sa inyo dito. So, unang-una, winer natin to na nakaganito pa lang. So, ito yung tamang pag-wire natin. So, nung lumalaki na yung mga sanga niya, ang ginawa natin ngayon, ginawa na natin yung ganitong sistema ng pag-wire. So, ang purpose nito, mapapansin nyo, yun yung mga pinagbakatan ng wire. So, unti-unti na siyang naghihilom gawa ng ganitong pagwa-wire. So, naiiwasan na ngayon yung naka-coil na wiring para hindi na bumakat yung wire doon sa mismo mga branches. Ayan, nakita nyo, ang lalim. Oh. Lalo yung iba, ang lalalim talaga. So, ayan, nakita nyo to. Ayan, oh. Humihilom na siya. So, ito na lang yung wina-wire natin. Ito ngayon, once ngayon yan na lumaki, ito, ganun na din ang gagawin natin, kagaya nito. So, yun. Tapos, marami ditong sanga na makikita nyo na meron tayong pinawa-wild at meron tayong pinahihina. At syempre, marami nagtatanong bakit daw inaangat pang ganyan yung mga sanga. So, no, wala yung layout. So, ang purpose niyan, inuunahan na kasi natin na umangat yung sanga dahil hinahabol nila yung araw. Yung araw kasi ang unang pagkain ng bonsai, siya nagbibigay ng lakas. And then kaya yung mga sanga natin, kung mapapansin nyo sa wild, mga nag-aangatan siyang ganyan, gawa ng sa araw yon. So hinahabol nila yung araw. So ang purpose niyan, nung pagtaas na yan, mas mabilis ma-achieve yung paglaki ng ating primary. So, yun ang ginagawa natin. Tapos, itong tatlo na to, nakita nyo yung tatlong branches na to. So, papaliwanag ko sa inyo yan. Itong tatlong branches, ito yung 1. So, sa 1, siya ang magpapalaki ng primary na to. Yung part na yan. Siya yung magpapalaki. Once na ito ngayon ay bumulas, nag-wild dyan, ito ang magpapalaki sa part na to. Then, ito naman ngayon, yung number 3. So, ito yung number 3. Ayan. So, napansin nyo, wala sa gitna, di ba? Kasi, magse-setback pa yan dito. So, mamaya na yan. Ngayon, etong number 3 na to, pag yan ngayon bumulas, nag-wild din to, ang mangyayari, siya naman ang magpapalaki dito sa part na to. Ngayon, eto na. Yung pag-achieve ng tapering natin, dahil nandito yung 1, mas malaki ang ibibigay nito dito at susunod naman na to ng size, kaya hindi siya magiging tuwid na ganun. Parang nangyari, malaki dito, papaliit na ganun ang lalabas sa kanya. Hindi siya, sa madalit salita, hindi siya pantay. Then, ito ngayon, pag ito ngayon ay nag 30% dito sa trunk, hindi 50% pagdating ng sekundarya. So, pagdating ng ng 30%, set-back ko na to. So, napansin nyo, ang laki ng negative space, di ba? So, sa negative space na yan kasi, gagawa ako ng tertiary pa dyan. So, ito ngayon yung 1, ito yung 2. Nandito yung 2, ayan. So, nagkamali ako dyan, naputol ko ang lintik. Okay lang yan, madali naman yan, patutubuin lang natin. So, ngayon, pag tumubo ngayon yan, kukunin ko na yung number 2, at ito na yung number 3. So, sa negative space na yan, gagawa tayo ng additional na tertiary. So, tertiary yan. Yan. So, yun yung binibilang natin na
kapag ka pinalapad natin yung pads natin, gagawa pa ulit tayo ng 1, 2, 3 dyan. 1, 2, 3 dito at 1, 2, 3 doon. So ayan, nakita nyo laki ng negative space dyan. Ayan. Kaya kailangan dyan ng number 2 sa part na to. So ibig sabihin, pag sinet back to, yan yung negative space nya. At nandito na yung number 2. So ito na yung negative space nya. Sa madalit salita, gagawa tayo ng 3, 6, 9. So ito ngayon wala na to. Sa setback natin yan para magkaroon ng tapered. Ngayon, doon ngayon sa 3, 6, 9 natin, doon tayo gagawa naman ng 1, 2, 3, and 4, and 5. So depende yon sa size ng puno natin. For example, ito large to. So lalabas to ng 1, 2, 3, 4, 5 yung port generation niya dito. So ito magpo-port generation yung tertiary number 1 natin dito. Ay dito pala, sorry. Tertiary number 1 natin dito, and then tertiary number 2 natin dito. At dito naman sa dulo is tertiary number 3 natin. So magwa 1, 2, 3, 4, 5 naman yun. Para ma-achieve natin yung lapad na hinihingi ng paddings na to. Ito. Isa na yan. Ngayon, meron naman ditong part na 1, 2, 3 lang. Hindi siya kagaya ng ganito na aabot ng port generation. So ito yung tinutukoy ko na hanggang tertiary lang siya. So kung mapapansin nyo, ito yung 1. Ito na yung 2, ito yung 3, and then ito isa-set back to. So pagka-set back ngayon yan, nakita nyo magte-tapered na yan. Malaki, papaliit. So tapos, ito yung sinasabi ko na hanggang tertiary lang siya. Gawa ng, ito yung pad sa taas. Pag ginawa kasi natin 3, 6, 9, ito kasi ilalayo natin yan eh. So lalaki ang negative space dito. At ang problema, ito tsaka ito, magkocross na yan. So meaning, aabot lang siya ng tertiary dahil ito lang dapat yan. Ayan. Dahil yung needle niya nang pupunta na dito sa part na to. Ayan. Ayan ang needle. Hindi na dapat sanga. Needle ang lalabas dyan. Pagkatapos nun, ito ngayon ay bibilang to ng 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So ganun din dito. 1, 2, 3, 4. Ito na, 5. So dito ngayon, from primary, 1, 2, 3, secondary, and then 5, 10, 15, tertiary. So napansin nyo, iisang puno lang to, pero iba-ibang size ng pads ang nagagawa natin at generation branches. So ibig sabihin, hindi pare-parehas, hindi magkakaano ang size ng pads. Depende yun sa hinihingi ng lugar o area sa bawat ikot ng puno. Tapos, doon naman sa paddings, iba-iba ang size ng paddings. Hindi sinabi na kung isang dakot na ganyan, isang dakot yung laki, hindi ganoon. May malaki, may malapad, may paulbok. So, depende yun sa paglalagyan natin ng padding. So, hindi siya dapat pare-parehas ang size. Kagaya nito, kung mapapansin nyo yung paddings nito, napakalaki ng pads na to. Itong nasa ilalim na yan. So dahil siya yung napakalaking branch, so lalaki yan. So lalapad yung paddings na yan. Ayan, napakalaki niyan. So tapos biglang sasalit, biglang may liliit. Ayan, nakita nyo, di ba? So ito, aabot yan hanggang dito sa part na yan. So malaki din to. Pagdating naman sa taas, papalit ng papalit. Nakita nyo ito. Ayan. Ito, maliit na paddings na yan. So ganun yung pag ano ng pad sa bonsai. Hindi pare-parehas ng sukat. Saka ang pinagbabasehan dyan yung movement ng trunk. Minsan kapag papunta na dito, may ugat ka dyan, pwede ka magbigat dito, pwede mo lakihan yung pads dyan. So kung wala ka naman masyadong ugat dito, kinakailangan mag-alalay tayo ng pads. Hanggat maaari, paliitin lang natin para maging balance and proportion doon sa bonsai natin. So yun mga idol, hintayin natin yung susunod na ano nito. Ang tuturo naman dyan yung setback na. Pagkatapos nitong trabaho na yan, after siguro mga ilang months, 3 to 4 months, magre-reset na tayo dyan, magsa-setback tayo, and then latag na uli panibago. Magre-ready na, magpe-prepare na tayo ng mga tertiary and fourth generation. So ayun mga idol, hanggang dito na lang ating video. Sana may napulot kayong tips sa aking ginawa na to. At
gusto kong sineshare sa inyo lagi yung mga ganitong senaryo para alam natin kung ano man yung dapat natin gawin sa bonsai. At yun lang mga idol, maraming salamat. Happy bonsai!